May lakad pala si Papa dahil pupunta siya ng Montalban. Ayan nga, videohan ko daw siya para meron siyang pang-vlog niya. So, alam mo ba, medyo pumalpak pa nga dahil instead na sa Montalban siya pumunta, napadpad nga siya sa bundok kasi yung fina-follow niya yata na maps, doon siya dinala. Wala na daw mga bahay-bahay doon sa ang ending. Umuwi na rin siya kasi nagkaroon din yata ng problema sa ilaw niya, brake, whatever. Basta sa motor, so minabuti niya nang umuwi at wag na munang tumuloy. Tapos makakain, nag-prepare na rin ako ng gagamitin kong bag. Medyo marami akong kailangan bitbitin dahil may lalakarin kami. And itong mga bagets sa asikasuhin na yun ni Pinggoy. Dahil isasama ko sila, dito lang naman kami pupunta sa may bayan. Itong sa may likod ng jeep na nasakyan namin, merong mga kambing. So ayan, may up close encounter tuloy sa kambing yung mga bagets. Pagkatapos nga nung inasikaso namin dito sa bayan, dumiretso kami dito sa KFC dahil medyo namimiss na rin namin ito and sobrang dami ng gutom ko. Alam mo, pagkatapos ng inasikaso ko kanina, bigla ko naramdaman lahat ng kagutuman na tipong para ako mahihimatay. Kaya ayan, for the order kami dito and special thanks kasi I think mga 3 weeks ago or a month ago na rin yata yun. Merong nag-send sa amin, sabi ko na bahala dito pang merienda nyo ng kids, ganyan-ganyan. So, nire-reserve ko talaga sana siya na kaming pamilya pupunta ng mall, doon kami kakain. Eh, hindi nga kami makarating ng mall, gawa ng napakalayo ng mall dito. Sabi ko, doon ko na nga lang iaalat yung budget na binigay sa amin. Napadaan na rin kami sa may Mr. DIY, bumili ng kung ano-ano, pati mga payong ng mga bagets. Say thank you, Tita Shera. Thank you, Tita Shera. I love Tita Shera because she gives me. Kinabukasan naman ang agenda ko ay magtupi ng mga damit, magpalit ng mga tuwalya. So, yan ang goal natin for today. Ito na nga at inanggal ko na yung mga kailangan palitan ng mga tuwalya. And dito ko nga pala nilalagay yung mga bagong batch, mga new set of clean bath towels namin. Pero may mga extra pa rin naman kaming tuwalya dyan. Malilinis sila para in case na may bisita, walang dalang tuwalya, meron kami pwedeng maipagamit sa kanila. Nailagay ko na rin pala sa kanya-kanya lagayan yung mga damit namin. And pagkatapos maligo, kailangan ko na talaga makapag-film ng ilang product na natanggap ko. And isa nga sa mga yon is Velcro window screen. Tapos bigla ko narinig si Papa nagva-vacuum sa kwarto niya kasi may kanya-kanya kaming vacuum sa mga kwarto namin. Sabi ko, Pa, pwede bang pasabay mo na ng vacuum dito? So, ayan, nilinis niya na nga rin yung sahig namin. Hindi pa ako nakakapagpalit ng bedsheet, so tatakpan ko na muna itong higaan mismo nitong kumot para lang at least kapag time to sleep na, hindi na ako mahirapang magpag-alisin ko na lang itong kumot pagpag, then tulog na lang. Dito pala sa gilid ng higaan namin, yung movable na metal rack namin. Yun na yung ginawa naming side table, lagay ng mga cellphone, chargers, lampshade, kung ano-ano pa. So, ito na nga yung sinasabi kong window screen. And sa mga nasubukan kong pang DIY na window screen, ito yung pinakamadaling ma-set up. Tapos, mura lang din siya kasi yung magnetic, nasa around, basta mahal siya. Medyo mahal siya. Pero kung ikukumpara mo kapag nagpa-customize ka, mura pa rin. Pero kung mas mura ang kailangan mo, dito ka na sa Velcro window screen. So, saktong-sakto lang din talaga yung sukat nito para sa bintana namin. Pero marami namang ibang sizes na pwede ninyo mapagpilian. So, nakakabit na nga dito sa border yung isang side ng Velcro. Then, yung kabilang side ng Velcro na medyo magaspang or yung may parang tinik-tinik, andun siya. Included naman yung isang rolyo nung Velcro kinemberlo. So, yun lang yung kailangan mong itikit sa palibot ng bintana. Ilalapat mo lang yung screen. And ayun na, napakadali talaga. Less hassle. Kaya naman kung kailangan nyo rin magkabit ng screen net sa bintana ninyo para iwas pasok yung mga langaw, bangaw, lamok, ganito na lang yung subukan ninyo. Maglalagay ako ng link niyan sa comment section. Nasa showcase ko rin yan. So, check out kayo niyan. Sobrang dali lang i-set up. Promise. Nakakatawa. At saka, madikit talaga yung Velcro niya. In fairness naman. Even si Kowa, lagi niyang binubuksan sa rayan kasi gusto niya nga every morning, gabi, siya yung magtatanggal ng Velcro para maisarado, maibukas yung bintana dito sa kwarto. So, yes, pwedeng-pwede sa mga bagets yan. Caring-carry nila yan. And basta, kapag dinikit nyo sa border ng bintana yung isang side, yung Velcro strip,
basta idiin nyo lang. And bago naman ako nagdikit ng mga ganito, nagpaalam ako sa landlady ko na kung pwede ba ako magdikit. Pinayagan niya naman ako. Mas presko na tuloy dito sa kwarto. And alam mo, mas presko dun sa kwarto ni Papa kasi dalawa yung bintana niya. It's just that, eto lang kasi yung kwarto na may built-in cabinet at saka aircon. Well, anyway, eto pa yung isa kong kailangang ikabit. Doorbell cover naman siya. And yung doorbell namin, ang tagal na nun. Sobrang trusted na talaga yung doorbell na yon. Gusto ko tumagal pa siya. So, eto nga, tatakpan natin. Kasi most of the time, ang nilalagay ko lang na cover dito sa doorbell namin, scotch tape o kaya ziplock, kung ano-anong plastic. So, para naman mas maging matino naman yung cover niya. Eto na nga, at ilalagay na natin siya. So, ang problema ko, nung dinikit ito ni Papa dito sa may labas ng gate, no more nails ang ginamit niya. So, ang hirap niyang baklasin. So, kumuha ko dito ng gunting, tapos tatanggalin ko sana siya. Kaso, tumalsik naman yung battery, pati yung front case ng doorbell. Diyos ko, natakot talaga ako kasi wala naman akong backup na doorbell dyan. So, anyway, nag-proceed lang muna kami dito. Idinikit na nga ni Papa itong waterproof case. And, naangat nga pala yung pinaka-cover niya sa harap. So, pwedeng-pwede talaga yan sa mga doorbell natin dahil uso na ngayon yung mga delivery ng parcel. So, para hindi na magsisigaw-sigaw yung mga rider kapag may i-deliver, may bisita, ganyan. Mag-doorbell na lang sila. So, nahanap naman namin yung tumalsik na battery. Kinabit na rin ni Papa yung tumalsik na front case sa doorbell. And alam mo, nung sinubukan namin, working pa siya. So, sobrang tibay ng doorbell na yan. Taon na sa amin yan. Yung link niyan, sige, lagay ka na rin sa baba or comment section. And ayan na nga pala yung itsura ng screen sa may bintana namin. Then, kapag maalikabok na, pwede mo tanggalin yung screen para malabhan. And kinabukasan na nga pala ito. May lakad na naman po kami sa bayan. Kasama namin si Tita, pati na rin yung Papa ko. Kasi marami kaming errands na kailangang asikasuhin ngayon. Si Papa kailangan niya mag-asikaso ng pang senior ID niya. Si Tita meron siyang hinahanap na pang charger doon sa smartwatch niya. Tapos kami naman kailangan namin bilhan yung mga bata ng school uniform at saka school shoes. So inuunti-unti lang talaga namin. So dito muna kami pumunta sa may munisipyo. And iba pala yung office ng mga pang senior. So may dadaanan kaming karinderya, kain muna kami ng lunch. Then eto nga pala yung itsura ng opisina ng pang senior. O 'di ba? Very probinsya vibes talaga dahil ang daming puno sa paligid. So pagkatapos nga noon, dumiretso naman kami dito sa may bilihan ng mga sapatos. And as in, sobrang mura ng mga tinda dito, mga tsinelas, sapatos, tapos hanggang second floor pa yan. Hindi naman importante rin sa akin kung branded ba. Basta magamit nila. Tsaka hindi na rin ako nag-i-expect na super tibay niya kasi sobrang mura lang din talaga dito. Ang bala ko kasi initially online, kaso natatakot naman ako na hindi mag-fit sa kanila ng maayos yung mga sapatos kapag online ko in-order. And yung dating school shoes ni Pinky, okay pa siya. Tig-100 lang yun mahigit. Shoota yung brand niya. Kaso, masikip na sa kanya. And para naman kay Kowa, masyadong maluwag. Kaya kailangan talaga silang mabilhan. And may heels kasi ito eh. May heels. Pero mura lang yung mga school shoes dito. Ito kasi maganda sana. So, mukhang mabigat eh. Sa swelas pa lang. Mabigat din. Ito magaan. Ito wide fit pa naman yan si Kowa. Ano? Sikip? 26, madam. Ayun, ready si ate. Wow, talagang mag-school na talaga. Tapos Kowa. Hindi, bibilan din yan mamaya. School na yan si Kowa. Dadalan mo kami ng lagi ng itlog, ha? I don't like eggs. Okay. Ito po ang para sa dalaga kong si Kowa. Uy, may 3-star ka pa sa shoes mo, no? Can you walk? Can you walk? Oh, dali, go to daddy. Are you comfortable? Are you comfortable? Mas maganda siguro yung haba-haba. You need to walk first. May allowance, love. Meron. Let me know if it's comfortable. Go, walk there. Is it okay? Ha? Is it okay? Ang kinampasita, 50 to. Dito, 30 pesos lang. Yun, 30 pesos lang yung mga long socks nila. Bilan natin ng tig-isa lang sila, dagdag. No.
boots din sila 140. Kaso ang laki. Ayun ang brownie. Ang cute. Si Pinky, matagal na talaga yan nagre-request ng bota kapag napapadaan kami ng dep store. Di ko talaga siya binibilhan. So, dito naman, ang mura lang kasi sabi ko, go na. Pero si Kowa, ayaw niya. Pero yung pinili kong bota kay Pinky, yung malaki-laki na. Kasi bihira lang naman niya magamit. So, kahit na lumaki-laki siya, magkakasya pa rin. So, next naman, punta kami dito sa may bilihan ng school uniform ni Kowa. And since malapit na nga magpasukan, yung mga natitirang stocks nila, either malalaki, ganyan, hindi na magkapare. So, para sa jogging pants niya, malaking size to, pero libre lang naman daw yung paputol. So, ayan, instantly pinutulan, tapos sinukatan na ng pang-blouse na pang-PE, at saka isang dress na uniform. Dress yan, pero mukhang magkahiwalay na. Cute! So, ayun na nga, bumili kami ng isang PE uniform, isang normal na school uniform kay Kowa, kasi 4 days lang daw ang pasok nila, at ang gusto nga ng teacher ni Kowa, school uniform, PE uniform, school uniform, PE uniform, para daw hindi na bumili ng maraming set kasi isang taon lang naman gagamitin, which is very practical. Ang galing, diba? Punta kami dito sa may palengke dahil dito naman namin bipilhan ng school uniform si Pinky. Naghanap din ako ng mga underwear na cotton nila kaso wala. So sabi ko next time na lang. And ito, nag-request si Papa ng ganyan para sa mga damo na kailangan niya bunutin. 100 lang yun. Unfortunately, yung kailangan ni Tita wala dito. Ayun lang muna for today's vlog.